Nangako ang Department of Agriculture o DA ng mas mabilis at mas matibay na hakbang upang protektahan ang mga mamimili matapos tumaas ang presyo ng pagkain noong Desyembre. Tunghayan ang ulat mula rito. Bunsod ng holiday demand, pinsala sa panahon at mababang supply, kamakailang nagpayag si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tumaas ang presyo ng gulay, saging at iba pang produkto. Dahil naitala ang food inflation sa 1.2% noong December, mas mataas sa 0.3% noong November. Samantala, ang 20 peso per kilo rice program ay palalawakin upang maabot ang 15 milyong pamilya sa buong bansa. Kasabay nito, paiigtingin din ang market inspections at mabilis na deployment ng stocks. Layunin din ng DA na suportahan ang mga magsasaka at bawasan ang seasonal supply shocks. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay nakakaapekto sa bottom 30% income household na may inflation rate na 1.1%. Ayon pa sa DA, patuloy ang pagpapababa ng presyo ng bigas ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang food inflation. Pinayuhan din ng kagawaran ang publiko na samantalahin ang abot-kayang pagkain at subaybayan ang presyo sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala ang DOTR laban sa pekeng tawag na nagpapakilalang opisyal ng ahensya. Nilinaw ng kagawaran na hindi kailanman humihingi ng personal o bank details ang kanilang mga opisyal. Hinimok din ang publiko na maging mapagmatsyag at i-report agad ang kahina-hinalang komunikasyon. Nagpatuloy noong January 8 ang rehabilitasyon ng EDSA bilang bahagi ng utos ni Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang pagsasaayos ng highway. Kasama sa bagong schedule ang asphalt overlaying at concrete ref blocking sa piling bahagi ng northbound at southbound lanes hanggang January 12. Pinayuhan ang motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang trabaho. Iginiit ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima na labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations at tinawag itong shadow pork. Aniya, walang malinaw na mapagkukunan ng pondo at naililipat ang kapangyarihan sa paggastos mula sa Kongreso patungo sa ehekutibo. Sa 2026 budget, 7 sa 10 UA ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos. Tiniyak naman ng ilang senador na hindi tatamaan ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagdakip ng Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Gayunpaman, nagbabala sina Sherwin Gatchalian at Senator Amy Marcos na maaari itong magdulot ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa na maaaring makasama sa Pilipinas. Tinawag ni Senator Amy Marcos ang hakbang ng US na paglabag sa international law at sinabing dapat maging mas matapang ang posisyon ng Department of Foreign Affairs. Nakikiramay ang Department of Education o DepEd at iba't ibang grupong pangguro sa pagpanaw ni Teacher Agnes Venaflor habang sinasagawa ang classroom observation sa Pedro E. Diaz High School sa Muntinlupa City. Tunghayan ang ulat mula rito. Nagdadalamhati at nakiramay ang Department of Education o DepEd sa pamilya, kasamahan at mga mag-aaral ni Teacher Agnes Venaflor at nangakong magbibigay ng psychosocial care sa paaralan. Kaugnay nito, bumisita ang Teachers Dignity Coalition sa pamumuno ni Benji Basas sa Schools Division Office ng Muntinlupa upang makipagpulong sa mga opisyal at school heads. Sa nasabing pulong na ilahad ng grupo ang ilang pangunahing issue.
at pinasalamatan ang division official sa bukas at makabuluhang talakayan. Kanilang ibinahagi na bilang unang hakbang, inanunsyo ng division office ang suspensyon ng classroom observation sa buong bansa. Sa hiwalay din na pahayag, nakiramay din ang nasabing grupo sa sinapit ni Teacher Buenaflor at nananawagan sa DepEd na repasuhin ang polisiya sa classroom observation. Ayon pa sa grupo, dapat suportado at gawing nakauunlad ang observation system at hindi nagdudulot pa ng dagdag na pagsubok sa mga guro. Bahagi din ito, nagpahayag din ng pakikiramay ang School Division Office ng Muntinlupa at kinumpirmang nasawi ang guro matapos isugod sa ospital. Samantala, sa mensahe naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, iginiit nitong mas mahalaga ang kalusugan at buhay ng mga guro kaysa sa performance rating at nananawagan na wag nang maulit ang insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kasabay ng pagdagsa ng mga deboto ay ang pag-deploy din ng 15,000 kapulisan sa Quirino Grandstand upang masigurado ang ligtas na traslasyon ngayong taon. Tunghayan ang ulat mula rito. Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga deboto sa Quiapo ngayon Traslasyon 2026. Mula madaling araw, siksikan na ang mga debotong dumalo para magpahayag ng pananampalataya at humiling ang biyaya sa mahal na poong Nazareno. Sa gitna ng init, pagod at siksikan, kani-kanya naman ang kwento ng sakripisyo at panata ng mga deboto taon-taon nang na nakikilahok sa prosesyon. Kasama sa kanila ang 71 taong gulang na babae mula Malabon na 50 taon nang namamanata sa poong Nazareno. Hindi naman ako takot kung kunin ako. Wala umabot ako 91, sabi, wala, secret lang, nananalangin ako po. Bigyan pa niya ako, makatulong sa mga apo kong wala. Yung mga 5:30 po nandito na kami kanina. Ilang taon na po ba kayong namamanata sa... Ay ano na po, mga 7 years. 7 years na po? Yearly nandito po kami. Sobrang saya po. Successful po talaga yung pagod, puyat namin. Walang tulog. Simula 8 ng gabi hanggang ngayon wala pa rin kaming tulog. Okay po. Maaliwalas na ang pakiramdam, masarap sa pakiramdam na nakadalo sa pahalik ulit. Mas maganda po ngayon kaysa yung mga nakaraang taon. Bakit niyo po nasabing mas maganda? Kasi mas maganda, mas naiba yung process ngayon, mas mabilis. Kumpara Dati po, muntik na kami hindi umabot kahit madaling araw kami dumating. Dito kanila ring binahagi ang mga hiling kaakibat ng pamamanata. Blessing po, good health and family na kailangan maging malakas. Gabayan lagi sa pag-aalis sa araw-araw. Pero meron ako ngayon. Mabigat na. Hinihiling sa kanya. Patupad na mampusan. Ano po yung, kung maaari po, ano po ba yung mabigat na kahilingan niyo sa kanya? Makalabas sa kulungan. Na sana kahit na medyo mahirap, wala sana nagkakasakit. Yun ang importante. Tsaka nakakaraos lang sa araw-araw ng 3 beses. Pagalingin po lahat ng mga may sakit. Samantala, mahigpit ang pinapatupad na seguridad sa buong ruta ng traslasyon. Bukod sa pulisya at lokal na pamahalaan, nakatalaga rin ang iba't ibang ahensya para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng prosesyon. Bukod pa dyan, humigit kumulang 500 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang nakaduty ngayong araw upang siguraduhin ang seguridad sa kapistahan ng itim na Nazareno. Ayon pa sa PCG, nakaantabay din ang kanilang mga specialized units at nagtalaga ng mga floating assets at mga sasakyang panlupa para sa maritime at land security operations ngayong araw at bukas para tugunan ang pangangailangan ng libo-libong debotong dadalo. Sa kabila nito, suspendido ang operasyon ng MMDA Pasig River Ferry Services sa Biyernes at magiging limitado ang biyahe dahil sa ipapatupad na no-sail zones sa Pasig River. Ang biyahe ay mula Guadalupe hanggang PUP at vice versa lamang upang masiguro ang kaligtasan ng mga makikiisa sa pista. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga deboto na mag-ingat, umiwas sa siksikan at tiyaking may dala silang tubig at pangontra sa init upang maiwasang magkasakit habang isinasagawa ang traslasyon.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Narito ang mga kagarnapan sa Biyernes ng umaga sa Translasyon. Tunghayan mula sa aming mga kasamahang kameraman na sina Willie Datul at Edgar Nono. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, 5,594 pasado sa 2025 bar exams. Impeachment ni VP Sara, di bahagi ng deliberasyon sa 2026 budget ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Smuggled cigarette sa Malabon, hinihinalang may koneksyon sa Batangas case. Investigasyon mas pinalawak. Pagbaba ng presyo ng bilihin, target ng DA. Pagtanggal ng unprogrammed appropriations, panawagan ni Representative Laila De Lima. Posibleng tensyon matapos dakipin ng US si Maduro, babala ng ilang senador. Matas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network.
Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.